Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon. Dahil doon nagsimula ang lahat ng bagay na hindi ko akalaing mangyayari sa buhay ko. Isa lang akong simpleng tao na lumaki sa probinsya, sanay sa tahimik na pamumuhay, sa araw-araw na pag-aalaga ng tanim at pag-uwi bago lumubog ang araw. Wala akong iniisip kundi ang makatulong sa pamilya at mamuhay ng payapa. Pero sa likod ng katahimikan ng lugar namin, may mga bagay palang hindi nakikita ng ordinaryong mata. Hapon iyon, medyo papalubog na ang araw habang nasa bukid ako, nagbabantay ng palay. Mahina ang hangin at taming huni ng mga ibon at kuliglig ang maririnig. Tahimik, pero kakaiba ang pakiramdam ko. Parang may nakatingin sa akin kahit wala naman akong makikitang tao sa paligid. Noong una, inisip ko na baka pagod lang ako. Pero habang tumatagal, lalo kong nararamdaman na may presensya sa likod ng mga puno. Napalingon ako sa bandang ilog na nasa gilid ng bukid. Doon ko siya unang nakita. Isang babae na nakatayo sa tabi ng tubig, nakatalikod sa akin. Mahaba ang buhok niya na bahagyang hinahangin, at kahit malayo ako, kitang-kita ko nakakaiba siya. Hindi ko maipaliwanag pero parang hindi siya nababagay sa lugar na iyon. Parang siyang isang bagay na hindi dapat nandoon, pero naroon pa rin. Lumapit ako ng dahan-dahan, medyo nag-aalangan. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang kaba sa dibdib ko. Nang marinig niya ang mga yapak ko, dahan-dahan siyang lumingon. Doon ko nakita ang mukha niya at sa totoo lang, doon ako natigilan. Hindi dahil sa ganda lang niya kundi dahil sa paraan ng pagtititig niya sa akin. Malalim, tahimik, at parang may gustong sabihin pero hindi magawa. Tinanong ko siya kung ayos lang siya at kung paano siya napunta roon. Sandali siyang hindi sumagot, parang nag-iisip kung ano ang sasabihin. Maya-maya, sinabi niya na naligaw lang siya. Mahina ang boses niya pero malinaw. Hindi ko alam kung bakit pero kahit simple lang ang sagot niya, parang may kulang. Parang hindi iyon ang buong katotohanan. Sinubukan ko siyang tulungan, inalok ko siyang ihatid pabalik sa bayan, pero umiling siya. Sabi niya hindi raw siya pwedeng sumama. Doon ako lalong nagtaka. Sino ba ang taong ayaw umuwi kung naligaw? Pero hindi ko na pinilit. Sa halip, tinanong ko kung may kailangan ba siya. Ngumiti siya ng bahagya at doon ko napansin na kahit ang ngiti niya, parang may lungkot na nakatago. Hindi kami nagtagal sa usatan. Maya-maya, nagpaalam na siya. Pero bago siya umalis, tumingin siya sa akin ng diretso at sinabi na sana ay hindi na kami magkita ulit. Hindi ko maintindihan kung bakit pero parang may bigat ang mga salitang iyon. Parang hindi iyon simpleng paalam. Pinanood ko siyang lumakad palayo hanggang sa tuluyan siyang nawala sa likod ng mga puno. Pero kahit wala na siya sa paningin ko, hindi mawawala-wala sa isip ko ang itsura niya. Parang may iniwan siyang tanong sa akin na hindi ko masagot. Noong gabing iyon, hindi ako mapakali. Kahit nakahiga na ako, paulit-ulit bumabalik sa isip ko ang nangyari. Ang mukha niya, ang boses niya, at lalo na ang sinabi niyang sana ay hindi na kami magkita ulit. Hindi ko maintindihan kung bakit pero mas lalo akong nagkaroon ng kagustuhang makita siya ulit. Lumipas ang ilang oras pero hindi ako makatulog. Parang may humihila sa akin palabas ng bahay. Hindi ko maipaliwanag pero pakiramdam ko, kailangan kong pumunta sa ilog. Sa huli, hindi ko napigilan ng sarili ko. Tumayo ako, tahimik na lumabas ng bahay, at lumakad papunta sa bukid kahit madilim na ang paligid. Habang papalapit ako sa ilog, mas lalong lumalakas ang kaba sa dibdib ko. Tahimik ang gabi pero parang mas malinaw ang bawat tunog. Hangin, dahon, tubig, lahat parang may ibig sabihin. At nang makarating ako sa mismong lugar kung saan ko siya unang nakita, doon ko naramdaman na hindi ako nagkamali. Dahil kahit madilim, kahit wala akong kasiguraduhan, alam kong nandyan siya. Hindi ko pa siya nakikita pero ramdam ko ang presensya niya. At sa sandaling iyon, doon ko naintindihan na hindi basta nagtagpo ang landas namin. May dahilan kung bakit ko siya nakita. At doon nagsimula ang kwento na magbabago sa buhay ko. Isang kwentong hindi ko akalaing hahantong sa punto na kakalabanin ko ang isang Diyos
lalang para sa pag-ibig. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatayo sa gilid ng ilog ng gabing iyon. Basta ang alam ko, hindi ako nagkamali sa naramdaman ko. Kahit wala pa akong nakikita, ramdam ko na nandyan siya. Parang ang hangin mismo ang nagsasabi sa akin na hindi ako nag-iisa. Tahimik ang paligid pero kakaiba ang lamig ng hangin. Hindi katulad ng karaniwang gabi sa amin. Para bang may ibang mundo na nakahalo sa mundong kinalakihan ko. Maya-maya, may narinig akong mahinang yabag mula sa likod ng mga puno. Hindi ako kumilos, hindi ako tumakbo. Hindi ko rin alam kung bakit, pero parang may tiwala akong hindi ako masasaktan. At nang lumabas siya mula sa dilim, doon ko na tuluyang napatunayan na hindi lang panagingip ang lahat ng nangyari kanina. Siya pa rin iyon, parehong mukha, parehong mga mata, pero mas malinaw ko na siyang nakikita ngayon. Parang may bahagyang liwanag na nakapaligid sa kanya kahit wala namang buwan na maliwanag sa langit. Nakatingin siya sa akin at sa pagkakataong iyon, wala na siyang pag-aalinlangan sa mukha niya, pero may halong lungkot ang ekspresyon niya. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Tinanong ko siya kung bakit siya naroon, kung bakit parang may tinatago siya. Hindi agad siya sumagot. Ilang segundo siyang tahimik, parang pinipili ang bawat salitang lalabas sa bibig niya. Ramdam ko na nahihirapan siya, pero hindi ko rin alam kung bakit gusto ko talagang marinig ang katotohanan mula sa kanya. Sa huli, dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hindi siya masyadong malapit pero sapat para marinig ko ng malinaw ang boses niya. Sinabi niya na hindi siya dapat naroon at lalo na hindi siya dapat nakikipag-usap sa akin. Doon pa lang, alam ko nang hindi simple ang sitwasyon namin. Tinanong ko siya kung sino talaga siya. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy, diretsahan ko siyang tinignan at hinintay ko ang sagot niya. Sa unang pagkakataon, umiwas siya ng tingin, para bang natatakot siyang sabihin ng totoo o baka natatakot siya sa magiging reaksyon ko. Pero maya-maya, tumingin ulit siya sa akin. Mas seryoso na ang mukha niya ngayon. Sinabi niya na hindi siya tao. Sa una, akala ko nagbibiro siya. Pero wala akong nakitang kahit anong bakas ng biro sa mga mata niya. Doon niya inamin na isa siyang prinsesa mula sa kaharian ng mga engkanto, isang mundong hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noong sandaling iyon. Parte ng isip ko ang nagsasabing imposible iyon, pero mas malakas ang parte ng puso ko na naniniwala sa kanya. Siguro dahil sa paraan ng pagsasalita niya, o dahil sa kakaibang presensya niya na hindi ko maipaliwanag. Sinabi niya na ang lugar na iyon, ang ilog, ay isa sa mga daanan sa pagitan ng mundo namin at ng mundo nila. At nagkataon lang daw na napunta siya roon dahil sa isang dahilan na hindi niya pa kayang sabihin. Pero malinaw sa kanya na hindi siya dapat makita ng isang tulad ko. Habang nagsasalita siya, napansin kong unti-unting nagbabago ang paligid. Parang mas maliwanag kahit gabi at may mga munting liwanag na lumilitaw sa hangin, parang mga alitap-tap pero mas maliwanag at mas kakaiba ang galaw. Doon ko na naramdaman na hindi na talaga ito ang mundong kinalakihan ko. Binalaanan niya ako. Sinabi niya na delikado ang kahit anong ugnayan namin, lalo na kapag nalaman ng kanyang ama. Nang banggitin niya ang kanyang ama, doon ko nakita ang takot sa mga mata niya. Hindi simpleng takot, kung hindi yung takot na parang alam niyang walang makakaligtas kapag nagalit ito. Tinanong ko kung sino ang ama niya. Sandali siyang tahimik bago sumagot. Sinabi niya na ang kanyang ama ay isa sa mga pinakamakapangyarihang nilalang sa kanilang mundo, isang Diyos na may kontrol sa kidlat at bagyo. Sa sandaling iyon, parang biglang bumigat ang hangin sa paligid namin. Hindi ko alam kung bakit pero kahit narinig ko iyon, hindi ako umatras. Sa halip, mas lalo akong lumapit sa kanya. Hindi dahil sa katapangan, kung hindi sa hindi ko maipaliwanag na pakiramdam na kailangan kong manatili. Na kahit gaano kadelikado, hindi ko kayang iwan ang pagkakataong iyon. Napansin niya ang ginawa ko. Napailing siya ng bahagya at doon ko nakita ang lungkot sa mga mata niya.
Sinabi niya na mali ang ginagawa namin, na dapat ngayon pa lang tapusin na namin ito, na dapat hindi na kami magkita ulit. Pero sa halip na umalis, mas lalo akong naging matatag. Sinabi ko sa kanya na kahit anong mangyari, gusto ko siyang makilala. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko, pero totoo iyon. Sa maikling panahon na magkasama kami, may nabuo ng bagay na hindi ko kayang maipaliwanag. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin, walang galaw, walang salita. Hanggang sa unti-unti siyang ngumiti pero hindi iyon ngiting masaya. Parang ngiting puno ng pag-aalala. At doon niya sinabi ang isang bagay na hindi ko makakalimutan. Kung ipagpapatuloy mo ito, hindi ka na makakabalik sa dati mong buhay. Sa halip na matakot, lalo ko lang naramdaman na handa kong harapin ng kahit anong kapalit. Dahil sa sandaling iyon, hindi ko na iniisip ang sarili ko. Ang iniisip ko lang ay siya. At doon nagsimula ang lihim na hindi dapat mabunyag. Simula nung gabing iyon, naging lihim na bahagi ng buhay ko ang pagpunta sa ilog. Sa umaga, isa pa rin akong simpleng tao na nagbabantay ng bukid, nakikisalamuha sa mga kapitbahay at namumuhay ng parang walang nangyayari. Pero sa gabi, ibang mundo ang hinihintay ko. Isang mundong hindi dapat makita, pero kusa kong pinapasok. Hindi namin pinag-usapan kung kailan kami muling magkikita, pero parang may sariling paraan ng tadhana para paglapitin kami. Tuwing sasapit ang dilim at tatahimik ang paligid, kusa na lang akong nahahatak papunta sa lugar kung saan ko siya unang nakita. At sa bawat pagkakataon na naroon ako, hindi ako nabibigo. Lagi siyang nandoon, parang hinihintay rin ako. Sa mga sumunod na gabi, mas naging madalas ang pagkikita namin. Hindi na siya ganoon kaingat tulad ng una, pero ramdam ko pa rin ang pag-aalinlangan sa bawat galaw niya. Sa tuwing napapatingin siya sa kalanitan, para bang may kinakatakutan siya na baka may nakamasid sa amin. Pero kahit ganon, hindi niya ako iniiwasan. Sa halip, mas lalo siyang nagiging bukas sa akin. Unti-unti niyang ipinakita sa akin ang mundo nila. Hindi man kami tuluyang tumatawid sa kanilang kaharian, pero sa mga oras na magkasama kami, parang nagbabago ang paligid. Ang dating simpleng ilog ay nagiging parang salamin na may liwanag sa ilalim. Ang hangin ay may kasamang mga tulog na hindi ko naririnig dati. Parang mga bulong na hindi ko maintindihan, pero nakakapagbigay ng kakaibang pakiramdam. May mga pagkakataon na may nakikita akong mga anino sa gilid ng paningin ko. Mga nilalang na hindi ko lubusang makita, pero alam kong naroon. Nung una natatakot ako, pero habang tumatagal nasanay na rin ako. Sinabi niya sa akin na hindi lahat ng engkanto ay mabait at hindi lahat ay gustong makita ang isang tao sa kanilang lugar, kaya lagi niya akong binabantayan. Isang gabi, mas lumalim ang naging usapan namin. Nakaupo kami sa tabi ng ilog, tahimik lang habang pinapanood ang tagos ng tubig. Doon niya ikinuwento ang tungkol sa kanilang kaharian. Isang lugar na puno ng liwanag at kapangyarihan, pero may mahigpit na batas, lalo na pagdating sa pakikisalamuha sa mga tao. Sinabi niya na sa mundo nila, ang mga tao ay itinuturing na mahina. Mga nilalang na madaling masira, madaling mawala, kaya hindi pinapayagan ang kahit anong ugnayan sa pagitan ng dalawang mundo. Lalo na sa katayuan niya bilang prinsesa. Bawat galaw niya ay may bantay, bawat desisyon niya ay may kapalit. Habang nagsasalita siya, napansin kong iba ang tono ng boses niya. Hindi tulad ng dati na puno ng pag-iingat, ngayon ay parang may halong pagod. Para bang matagal na niyang kinikimkim ang lahat ng iyon. At sa pagkakataong iyon, ako lang ang taong nakakaalam. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Tinanong ko siya kung masaya ba siya sa buhay niya. Sandali siyang natahimik bago sumagot. Hindi niya direktang sinabi ang sagot, pero sapat na ang paraan ng pagtingin niya sa malayo para maintindihan ko. May lungkot sa mga mata niya na hindi niya kayang itago. Doon ko naramdaman na hindi lang ako ang nahuhulog sa kanya. May bahagi sa kanya na gusto ring kumawala sa mundong kinalakihan niya. Isang bahagi na gustong maranasan ng pagiging malaya kahit sandali lang. Sa mga sumunod na gabi, mas lalo kaming naging malapit. Hindi lang sa usapan kundi sa pakiramdam. May mga sandali na tahimik lang kami, pero sapat na iyon.
Hindi namin kailangang magsalita para magkaintindihan. Sa bawat titig niya, sa bawat ngiti, ramdam ko na may nabubuong bagay sa pagitan namin na hindi na kayang pigilan. Pero kasabay ng lahat ng iyon, naroon pa rin ang takot. Sa tuwing may kulog na maririnig sa malayo, agad siyang napapatingin sa langit. Sa tuwing may malakas na hangin, napapahigpit niya ang hawak ng damit niya. Alam kong hindi niya sinasabi pero malinaw sa akin na natatakot siya sa maaaring mangyari kapag nalaman ng kanyang ama ang tungkol sa amin. Isang gabi, habang magkasama kami, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Mas malamig, mas mabigat. Napatingin siya sa paligid at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mukha niya na hindi niya kayang itago. Hilawakan niya ang braso ko, bahagyang nanginginig. Sinabi niya na kailangan na naming umalis, na hindi naligtas ang lugar na iyon. Hindi ko alam kung bakit pero agad akong sumunod. Habang naglalakad kami palayo sa ilog, pakiramdam ko ay may sumusunod sa amin. Hindi ko nakikita pero ramdam ko ang presensya. Pagdating namin sa mas maliwanag na bahagi ng bukid, bigla siyang tumigil. Dahan-dahan niyang binitawan ng braso ko at tumingin sa akin. Seryoso ang mukha niya pero may halong lungkot. Sinabi niya na hindi na namin pwedeng ipagpatuloy ang ganito. Na habang tumatagal, mas lalo kaming naglalagay ng panganib sa isa't isa. Pero sa halip na umatras, mas lalo kong naramdaman na hindi ko kayang iwanan ang lahat ng ito. Dahil sa kabila ng takot, sa kabila ng panganib, malinaw sa akin ang isang bagay. Nahuhulog na ako sa kanya at wala na akong balak pigilan iyon. Hindi nagtagal, dumating din ang gabing kinatatakutan niya. At kahit hindi niya sabihin, ramdam kong matagal na niya itong inaasahan. Tahimik ang lahat noong una, katulad ng mga nakaraang gabi. Pero may kakaibang bigat sa hangin. Parang ang paligid mismo ay may hinihintay na mangyari. Magkasama kami noon sa tabi ng ilog, gaya ng nakasanayan namin. Hindi kami masyadong nag-uusap pero ramdam ko na may iniisip siya. Madalas siyang napapatingin sa kalangitan at bawat tingin niya ay may halong pag-aalala. Tinanong ko siya kung may problema pero ngumiti lang siya ng pilit at sinabing wala naman. Hindi ko alam kung bakit pero sa gabing iyon, mas lalo akong naging alerto. Parang may mali kahit hindi ko pa alam kung ano. Hanggang sa bigla na lang nagbago ang lahat. Sa isang iglap, lumakas ang hangin. Ang mga dahon na nagsimulang mag-ingay at ang tahimik na ilog ay parang nagulo. Napatingin kami sa langit at doon ko nakita ang unti-unting pagdilim nito. Hindi iyon normal na dilim ng gabi. Parang may bumabalot na galit sa kalangitan. Bago pa ako makapagsalita, isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Hindi pa ako nakakaranas ng ganung kalakas na tunog. Parang tumagos sa buong katawan ko ang dagundong. Napaatras ako sa gulat, pero siya, nanatiling nakatayo, nakatingin sa langit na parang alam na niya kung ano ang darating. Narinig ko ang mahina niyang bulong, parang kausap ang sarili. Sabi niya, huli na ang lahat. Sunod-sunod na kumidlat. Hindi tulad ng karaniwang kidlat na mabilis mawala, ang mga iyon ay parang may sariling buhay. Bawat hagupit ng liwanag ay tila may direksyon, parang may hinahanap. At sa sandaling iyon, doon ko naintindihan kung gaano kalalim ang panganib na pinasok ko. Biglang tumigil ang hangin. Sa gitna ng kaguluhan, nagkaroon ng isang sandaling katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa ingay. At doon, siya lumitaw. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ang itsura niya ng eksakto, pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi siya tulad ng kahit sinong nakita ko. Mataas ang kanyang tindig, at kahit hindi siya gumagalaw, ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang may sariling liwanag, at bawat paghinga niya ay parang sumasabay ang kulog sa kalangitan. Napaatras ako ng kusa, hindi dahil gusto kong tumakbo, kundi dahil sa lakas ng pakiramdam na hindi ako dapat lumapit. Pero kahit ganun, hindi ako umalis. Tumingin siya sa akin. Isang tingin lang, pero parang hinusgahan na niya ang buong pagkatao ko. Walang salita pero malinaw ang mensahe.
Hindi ako dapat naroon. Pagkatapos, bumaling siya sa kanya. Doon ko nakita ang kakaibang pagbabago sa mukha niya. Mula sa pagiging kalmado, naging mabigat ang ekspresyon niya. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya nagalit sa paraang nakasanayan ko, pero ang bawat salita niya ay may dalang bigat na hindi kayang salungatin. Tinawag niya ang babae sa tunay niyang pangalan, isang pangalang hindi ko pa naririnig noon. Sa tono ng boses niya, ramdam ko ang otoridad at galit na pinipigilan niya. Tinanong niya kung bakit siya naroon at kung bakit kasama niya ang isang mortal. Hindi agad nakasagot ang kasama ko. Nakatingin lang siya sa ama niya, parang naghahanap ng lakas ng loob. Pero bago pa siya makapagsalita, bumaling ulit ang tingin ng nilalang sa akin. Doon siya nagsalita. Hindi malakas pero sapat para marinig ko ng malinaw. Tinawag akong isang mortal na walang karapatang lumapit sa kanyang anak. Ang bawat salita niya ay parang may kasamang puwersa na dumidiin sa dibdib ko. Gusto kong sumagot, gusto kong ipagtanggol ang sarili ko pero parang nawalan ako ng boses. Sa harap niya, pakiramdam ko ay wala akong kahit anong lakas. Pero kahit ganon, hindi ako umalis. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko pero nanatili ako sa kinatatayuan ko. Tiningnan ko siya ng diretsyo, kahit ramdam ko ang takot na unti-unting bumabalot sa akin. Napansin niya yon. Sa unang pagkakataon, bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Hindi na puro galit, parang may halong pagtataka. Siguro hindi niya inaasahan na may isang tulad ko na maglalakas loob na humarap sa kanya. Biglang dumilim ulit ang langit at isang malakas na kidlat ang bumagsak hindi kalayuan sa amin. Sa lakas ng tama, napaatras ako pero hindi pa rin ako tumakbo. Sa halip ay mas lalo kong naramdaman na hindi ko pwedeng iwanan ang kasama ko sa harap ng ganitong sitwasyon. Lumapit siya sa amin at sa bawat hakbang niya parang sumasabay ang kulog. Pagdating niya sa harap ko, ramdam ko ang init at lamig na magkasabay. Hindi ko maipaliwanag pero parang ang mismong kalikasan ay sumusunod sa kanya. At doon, niya sinabi ang isang bagay na tuluyang nagpabago ng takbo ng lahat. Kung gusto mo ang anak ko, patunayan mo. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin, pero bago pa ako makapagsalita, idinagdag niya na kung talagang handa akong ipaglalaban ang nararamdaman ko, haharapin ko siya. Isang laban. Hindi laban ng tao sa tao, kundi laban ng isang mortal, laban sa isang Diyos. Sa sandaling iyon, alam kong wala na akong babalikan dahil ang susunod na hakbang ko ang magdidikta kung mabubuhay pa ako o hindi. At kahit alam kong halos imposible ang hinihingi niya, isang bagay lang ang malinaw sa isip ko. Hindi ako uurong. Matapos niyang sabihin ng hamon, biglang naging tahimik ang paligid. Parang ang buong mundo ay naghihintay ng magiging sagot ko. Naroon pa rin ang bigat ng presensya niya. At sa bawat segundo na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman kung gaano ako kaliit sa harap ng isang nilalang na may kontrol sa kidlat at bagyo. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi na ako umatras. Tumingin ako sa kanya, diretsyo kahit ramdam ko ang panginginig sa loob ko. Hindi ko kayang magsinungaling sa sarili ko. Alam kong natatakot ako. Alam kong halos imposible ang hinihingi niya. Pero mas malinaw sa akin ang isang bagay. Hindi ko kayang iiwan ang anak niya. Hindi ko kayang kalimutan ang lahat ng nangyari sa pagitan namin na parang wala lang. Hindi ko na inisip kung tama ba o mali ang gagawin ko. Ang alam ko lang, kailangan kong panindigan ang nararamdaman ko. Kaya kahit mabigat ang dibdib ko, nagsalita ako. Sinabi ko na handa akong harapin siya kahit ano pa ang mangyari. Pagkatapos kong magsalita, walang agad na sagot. Ilang sandali siyang nakatingin lang sa akin. Parang sinusukat kung totoo ba ang sinasabi ko. Sa tabi ko, ramdam ko ang galaw ng kasama ko. Bahagya niyang hinawakan ang braso ko, parang gustong pigilan ang desisyon ko. Nang tumingin ako sa kanya, doon ko nakita ang takot sa mga mata niya. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Mahina niyang sinabi na hindi ko kailangang gawin iyon, na hindi ko kailangang isugal ang buhay ko para sa kanya. Pero sa halip na mag-alinlangan, mas lalo lang akong naging sigurado. Umiling ako at sinabi ko na hindi ko kayang umatras
Dahil kung ngayon palang bibitaw na ako, ano pa ang halaga ng lahat ng pinagsama namin? Napansin iyon ng kanyang ama. Bahagya siyang napangiti, pero hindi iyon ngiti ng kasiyahan. Parang ngiti ng isang nilalang na nakakita ng kakaiba, pero hindi pa rin kumbinsido. Sinabi niya na marami ng mortal ang nagpakita ng tapang, pero iilan lang ang nagtagal kapag humarap na sa tunay na pagsubok. Pagkatapos noon, itinaas niya ang kanyang kamay, at sa isang iglap, kumidlat ng malakas sa kalangitan. Hindi iyon basta kidlat lang, parang sumagot ang langit sa galaw niya. Doon niya sinabi ang mga kondisyon ng hamon. Hindi raw ito simpleng laban ng lakas, hindi rin ito laban na matatapos sa isang saglit. Kailangan kong patunayan ang sarili ko sa paraan na hindi ko pa lubos na naiintindihan. Sinabi niya na bibigyan niya ako ng oras, hindi para maghanda ng armas, kundi para maghanap ng paraan kung paano ko haharapin ang isang nilalang na tulad niya. Dahil ayon sa kanya, kung ang taning dala ko ay lakas, matagal na sana akong tatay. Habang nagsasalita siya, unti-unting kumakalma ang paligid. Ang hangin ay humihina at ang kulog ay unti-unting lumalayo. Pero kahit bumabalik sa normal ang kapaligiran, ramdam ko na hindi na babalik sa dati ang buhay ko. Bago siya tuluyang mawala, tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Sinabi niya na kapag bumalik ako, dapat handa na ako. Dahil sa oras na magsimula ang laban, wala nang atrasan. At sa isang iglap, nawala siya. Parang hindi siya kailanman naroon. Naiwan kaming dalawa sa tabi ng ilog. Tahimik, pero mabigat ang pakiramdam. Hindi agad nagsalita ang kasama ko. Nakatingin lang siya sa lugar kung saan nawala ang kanyang ama. Parang pinipilit intindihin ang nangyari. Lumipas ang ilang sandali bago siya bumaling sa akin. Kita ko sa mukha niya ang pag-aalala. Tinanong niya ako kung bakit ko tinanggap ang hamon. Bakit ko piniling ilagay ang sarili ko sa ganung panganib? Hindi agad akong sumagot. Dahil sa totoo lang, kahit ako, hindi ko rin lubos na naiintindihan. Pero sa huli, sinabi ko ang totoo, na hindi ko ginawa iyon para ipatunayan ang sarili ko sa ama niya, kundi para ipaglaban ang nararamdaman ko, na kung may isang bagay man na sigurado ako, iyon ay hindi ko kayang talikuran siya. Tahimik lang siyang nakinig. Maya-maya napayuko siya, at doon ko nakita ang luha sa mga mata niya. Hindi siya umiyak ng malakas, pero sapat na iyon para maramdaman ko kung gaano kabigat ang sitwasyon namin. Sinabi niya na hindi madali ang haharapin ko, na kahit sa mundo nila, iilan lang ang kayang tumayo laban sa kanyang ama. At kahit ang mga iyon, hindi rin sigurado kung makakaligtas. Pero sa kabila ng lahat ng babala niya, hindi na nagbago ang desisyon ko. Sa gabing iyon, doon nagsimula ang paghahanda ko. Hindi pa sa paraan ng pagsasanay, kundi sa pag-unawa sa kung ano ang pinasok ko. Dahil malinaw sa akin na ang laban na iyon ay hindi lang laban para sa pag-ibig, kundi laban para sa buhay ko mismo. At habang tinitignan ko siya sa ilalim ng mahinang liwanag ng gabi, alam kong kahit anong mangyari, hindi ko pagsisisihan ang pinili ko. Kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili kong buhay. Kahit inaalala kong panggabing iyon, hindi na ako nakatulog ng maayos. Kahit pilitin kong bumalik sa normal na gawain ko sa umaga, hindi na nawawala sa isip ko ang hamon na tinanggap ko. Hindi na simpleng buhay ang kaharap ko. Alam kong may darating na araw na kailangan kong harapin ang isang nilalang na hindi ko kayang talunin sa lakas lang. Kinausap ko siya kinabukasan sa ilog. Tahimik lang siya nung una. Parang iniisip kung ano ang dapat niyang sabihin sa akin. Sinabi ko sa kanya na kailangan kong maghanda, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Hindi ako mandirigma, hindi ako sanay sa laban. Isa lang akong tao na nasanay sa payapang buhay. Tumingin siya sa akin ng matagal bago sumagot. Sinabi niya na kung may paraan man para mabuhay ako sa laban na iyon, hindi iyon manggagaling sa lakas. Kailangan kong matutunan kung paano umintindi ng mundo nila. Kung paano gumalaw ang mga kapangyarihan na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Iminungkahi niya na pumunta ako sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, sa lugar na bihirang puntahan ng tao. Doon daw may mga nilalang na maaaring makatulong sa akin kung papayag sila. Hindi na kayang samahan ako
Dahil kapag mas lumayo siya sa kanilang mundo, mas malaki ang posibilidad na matuntun kami ng kanyang ama. Hindi naging madali ang desisyon na iyon, pero wala akong ibang pagpipilian. Kung gusto kong mabuhay, kailangan kong umalis sa nakasanayan ko at harapin ng mga bagay na hindi ko lubusang nauunawaan. Kinabukasan, maaga akong umalis ng bahay. Wala akong dalang kahit ano kundi lakas ng loob at ang tiwala na may dahilan kung bakit ako pinili ng pagkakataong ito. Habang papasok ako sa kagubatan, unti-unting nagbago ang paligid. Mas makapal ang mga puno, mas tahimik ang hangin at parang mas mabigat ang bawat hakbang ko. Habang papalalim ako, mas lalo kong nararamdaman na hindi ako nag-iisa. May mga mata na nakamasid sa akin, kahit hindi ko sila nakikita. May mga tunog na hindi ko maipaliwanag, parang may mga nilalang na gumagalaw sa dilim. Pero sa kabila ng takot, hindi ako umatras. Lumipas ang ilang oras bago ko narating ang isang lugar na hindi ko pa nakikita noon. Isang bahagi ng kagubatan na parang hindi tinatamaan ng liwanag ng araw. Doon ako huminto, hindi dahil gusto ko, kundi dahil parang may pumigil sa akin na magpatuloy. Sa una, wala akong nakita. Pero maya-maya, may narinig akong mahinang boses. Hindi ko alam kung saan nanggagaling, pero malinaw ang sinasabi. Tinanong ako kung bakit ako naroon. Hindi ako nagsinungaling. Sinabi ko ang totoo, na naghahanap ako ng paraan para harapin ang Diyos ng kidlat. Matagal bago sumagot ang boses. Para bang sinusuri niya ang bawat salita ko. Hanggang sa unti-unting lumitaw ang isang anyo mula sa pagitan ng mga puno. Isang matandang nilalang. Hindi ko masabi kung tao ba o hindi, pero malinaw na hindi siya ordinaryo. Tumingin siya sa akin ng direkta. Walang galit, pero may bigat ang titig niya. Tinanong niya kung alam ko ba ang hinihingi ko, kung naiintindihan ko ba ang panganib na papasukin ko. Sinagot ko siya ng walang pag-aalinlangan. Kahit hindi ko lubos na naiintindihan, handa akong matuto. Sa pagkakataong iyon, may napansin akong kakaiba. Hindi siya agad tumanggi. Sa halip, lumapit siya ng kaunti at sinabing may isang bagay akong kailangang maintindihan. Hindi ko kailangang talunin ng Diyos ng kidlat. Kailangan ko lang mabuhay sa harap niya. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin, pero ipinaliwanag niya na ang kapangyarihan ng kidlat ay hindi lang lakas. Ito ay koneksyon sa langit. Hanggat konektado siya sa langit, hindi siya matatalo. Pero kung may paraan man para maputol ang koneksyon na iyon kahit sandali, doon ako magkakaroon ng pagkakataon. Bago pa ako makapagtanong, bigla na lang siyang tumingin sa itaas. Sumunod ako sa tingin niya at doon ko naramdaman ang malamig na hangin na dumaan sa paligid. May paparating. Hindi ko alam kung ano, pero ramdam ko ang panganib. Binabilis niyang sinabi na hindi lang siya ang makakatulong sa akin. May isa pang nilalang na kailangan kong hanapin. Isang nilalang ng hangin na mas nakakaintindi kung paano gumalaw ang kalikasan. Siya ang makakapagturo sa akin kung paano umiwas, kung paano makaligtas. Hindi na siya nagsalita pagkatapos nun. Sa isang iglap, nawala na siya sa paningin ko. Parang hindi siya kailanman naroon. Naiwan akong mag-isa, pero ngayon may direksyon na ako. Hindi pa tapos ang paghahanda ko. Sa halip, doon pa lang ito nagsisimula. At habang nakatayo ako sa gitna ng kagubatan, malinaw sa akin na hindi na ako pwedeng umatras. Dahil sa bawat hakbang ko palalim, mas lalo akong lumalapit sa laban na magbabago ang buhay ko. Pagkatapos mawala ang matandang nilalang, nanatili akong nakatayo sa gitna ng kagubatan. Pilit inuunawa ang lahat ng sinabi niya. Hindi ko kailangang talunin ng Diyos ng kidlat. Kailangan ko lang mabuhay sa harap niya. Sa unang tingin, parang mas madali pakinggan. Pero habang iniisip ko, mas lalo hong naintindihan kung gaano iyon kahirap. Paano ka mabubuhay sa laban kung ang kalaban mo ay kayang bumagsak ng kidlat sa isang iglap? Pero malinaw ang isang bagay. Hindi lakas ang kailangan ko. Kailangan ko ng paraan. Kailangan ko ng diskarte na hindi inaasahan ng isang nilalang na sanay sa kapangyarihan.
Naalala ko ang sinabi ng matanda tungkol sa isa pang nilalang, isang nilalang ng hangin na makakatulong sa akin. Hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin, pero naramdaman ko na may direksyon ng paa ko. Parang may gumagabay sa akin sa loob ng kagubatan. Habang naglalakad ako, napansin kong unti-unting nagbabago ang paligid. Ang hangin ay nagiging mas malamig, mas mabilis ang galaw. Ang mga dahon ay hindi lang basta gumagalaw, parang may sinusunod na ritmo. Sa bawat hakbang ko, mas lalo kong nararamdaman ang presensya ng hangin sa paligid ko. Hanggang sa makarating ako sa isang bukas na bahagi ng kagubatan, walang gaanong puno at ang hangin ay umiikot sa lugar na iyon na parang may sariling buhay. Tumigil ako sa gitna at naghintay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, pero alam kong ito na ang lugar na hinahanap ko. Ilang sandali ang lumipas bago ko narinig ang mahinang tunog. Hindi ito boses, kundi parang bulong ng hangin na unti-unting nagiging malinaw. Nararamdaman ko ito sa paligid ko, hindi lang sa tenga ko, at doon ko siya naramdaman. Hindi ko siya agad nakita, parang ang hangin mismo ang nagiging anyo niya. Isang presensya na hindi mo mahahawakan pero hindi mo rin maitatanggi. Unti-unting nabuo ang isang anyo sa harap ko. Hindi malinaw pero sapat para maintindihan ko na may kausap ako. Hindi siya nagsalita sa paraang sanay ako. Ang boses niya ay parang dumadaan sa hangin, mahina pero malinaw. Tinanong niya kung bakit ko siya hinahanap. Tulad ng ginawa ko sa matandang nilalang, sinabi ko ang totoo. Wala akong tinago. Sinabi ko na kailangan kong matutunan kung paano umiwas sa kidlat, kung paano makaligtas. Matagal siyang tahimik. Ramdam ko ang pag-ikot ng hangin sa paligid ko, parang sinusuri ang bawat galaw ko, hanggang sa unti-unting humina ang hangin at doon niya ako sinagot. Sinabi niya na ang kidlat ay hindi basta bumabagsak, may landas ito, may direksyon, at kung mauunawaan ko kung paano ito gumagalaw, magkakaroon ako ng pagkakataon na makaiwas. Hindi iyon madaling maintindihan sa una, pero ipinaliwanag niya na ang hangin ang isa sa mga unang gumagalaw bago dumating ang kidlat. Ang pagbabago sa ihip, ang bigat ng hangin, ang tahimik na sandali bago ang kulog, lahat iyon ay senyales. Sa mga sumunod na oras, tinuruan niya akong makiramdam, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng pakikinig. Pinapikit niya ako at pinapakinggan ng paligid. Sa una, wala akong maintindihan, pero habang tumatagal, unti-unti kong nararamdaman ang mga pagbabago. Ang mahinang paggalaw ng hangin sa balat ko, ang biglang humina ng tunog sa paligid bago may mangyari, ang akaibang katahimikan na parang may paparating. Doon ko unti-unting naintindihan ang ibig sabihin niya. Hindi ko kailangang maging mas malakas sa Diyos ng kidlat, kailangan ko lang maging mas handa sa bawat galaw niya. Habang tinuturo niya ako, may isa pa akong natutunan. Ang kapangyarihan ng Diyos ng kidlat ay hindi lang nasa Kanya, nasa koneksyon niya ito sa kalangitan. At ang koneksyon na iyon ay hindi palaging buo. May mga sandali na humihina ito, kahit pansandalian lang. Iyon ang pagkakataon ko. Sa sandaling iyon, doon ko naintindihan ang tunay na kahinaan ng isang makapangyarihang nilalang. Hindi siya mahina, pero hindi rin siya perpekto. At kung may isang sandali lang na pwede kong gamitin laban sa kanya, iyon na ang kailangan ko. Pagmulat ng mata ko, wala na ang anyo sa harap ko, pero naroon pa rin ang hangin. Mas kalmado na ngayon, parang natakos na ang kailangan niyang gawin. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas, pero alam kong may natutunan ako. Hindi sapat para sabihing handa na ako, pero sapat para sabihing may laban ako. Habang palabas ako ng kagubatan, mas malinaw na ang isip ko. Hindi pa tapos ang laban, pero hindi na ako katulad ng dati. Hindi na ako basta isang tao na walang alam sa mundong pinasok ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na kahit paano, may asa akong mabuhay sa labang na paparating. Dumating ang araw na alam kong hindi ko na pwedeng ipagpaliban. Hindi ko na kailangang sabihan pa, dahil ramdam ko na mismo sa paligid ang pagbabago. Mula pa lang sa umaga, mabigat na ang hangin. Parang may paparating na hindi kayang pigilan. Tahimik ang mga ibon, halos walang gumagalaw sa paligid.
Kahit ang araw ay parang nahihirapang sumilip sa kalangitan na unti-unting natatakpan ng makakapal na ulap. Hindi na ako pumunta sa bukid. Sa halip, dumiretso ako sa ilog kung saan nagsimula ang lahat. Doon ko siya nakita. Nakatayo sa tabi ng tubig, tahimik, pero halatang mabigat ang loob. Nang mapansin niya ako, bahagya siyang ngumiti pero hindi iyon umabot sa mga mata niya. Alam naming pareho kung anong mangyayari sa araw na iyon. Lumapit ako sa kanya at sa unang pagkakataon, wala kaming masabi sa isa't isa. Hindi dahil wala kaming gustong sabihin, kundi dahil masyadong mabigat ang sitwasyon para sa mga salita. Ilang sandali kaming nanatiling tahimik hanggang sa siya na ang unang nagsalita. Sinabi niya na kahit anong mangyari, huwag kong kakalimutan ang mga natutunan ko. Na huwag akong aasa sa lakas, kundi sa pag-intindi sa galaw ng kalikasan. Tumangdo lang ako. Hindi ko kayang pangakuan siya ng kahit ano, pero alam kong gagawin ko ang lahat para mabuhay. Hindi na nagtagal, biglang nagdilim ang paligid. Hindi iyon unti-unting pagdilim ng ulap, kundi parang may biglang bumalot sa langit. Lumakas ang hangin at kasunod nito, ang unang kulog na nagpaigting sa tibok ng puso ko. Sa sandaling iyon alam ko nang nagsimula na ang laban. Lumayo siya sa akin kahit ayaw niya. Alam niyang hindi siya pwedeng manatili sa tabi ko. Sa huling pagkakataon, tumingin siya sa akin at doon ko nakita ang takot at pag-asa na magkasabay sa mga mata niya. Pagkatapos noon, umatras siya sa dilim at iniwan akong mag-isa sa gitna ng bagyo. Hindi nagtagal, naramdaman ko ang presensya na hindi ko malilimutan. Hindi ko pa siya nakikita, pero alam kong naroon siya. Ang hangin ay biglang tumigil at sa katahimikang iyon narinig ko ang mahinang tunog ng kulog na parang papalapit. At sa isang iglap, kumidlat. Mabilis akong kumilos. Hindi dahil nakita ko ito kundi dahil naramdaman ko ang pagbabago sa hangin bago pa ito bumagsak. Ang eksaktong itinuro sa akin ng nilalang ng hangin. Sa unang pagkakataon, nagawa kong umiwas. Tumama ang kidlat sa lupa ilang hakbang lang mula sa kinatatayuan ko. Hindi ako nagdiwang. Alam kong hindi pa iyon ang tunay na laban. Isa pa, sunod-sunod ang dumating. Parang umuulan ng liwanag mula sa langit. Sa bawat kidlat, pilit kong inuunawa ang galaw ng hangin. Ang biglang pagbigat ng paligid bago ang bawat tama. May ilang beses na muntik na akong tamaan. Sa isang pagkakataon, napaluhod ako sa lakas ng hangin at ingay ng kulog. Nanginginig ang katawan ko, hindi lang sa takot kundi sa pagod. Pero pinilit kong tumayo. Hindi ako pwedeng sumuko. Sa gitna ng kaguluhan, doon ko siya nakita. Nakatayo sa di kalayuan. Hindi gumagalaw pero ramdam ang kapangyarihan. Ang Diyos ng kidlat. Hindi niya kailangang lumapit sa akin para maramdaman ko ang presensya niya. Sa bawat galaw ng kamay niya, sumusunod ang langit. Sa sandaling iyon naintindihan ko kung gaano kalayo ang pagitan namin. Isa siyang nilalang na kayang kontrolin ng bagyo at ako, isang tao lang na pilit umiiwas para mabuhay. Pero kahit ganon hindi ako umatras. Naalala ko ang sinabi ng matandang nilalang. Hindi ko kailangang talunin siya. Kailangan ko lang mabuhay. Habang patuloy ang pag-atake niya, mas lalo kong pinagtutuunan ng pansin ng paligid. Hindi ang liwanag ng kidlat, kundi ang sandaling bago ito dumating. Ang kakaibang sandaling katahimikan, ang paghinto ng hangin, ang biglang pagbigat ng hangin sa dibdib ko. Doon ko napansin ang isang bagay. May mga sandaling na parang hindi siya agad makakakilos. Mga panandali ang pagkakataon na parang nawawala ang koneksyon niya sa kalangitan. Hindi iyon halata kung hindi ka magmamadsak, pero malinaw sa akin na iyon ang sinasabi ng matandang nilalang. Sa bawat sandaling iyon, mas nagiging maingat ako. Hindi ako gumagalaw ng walang dahilan. Naghihintay ako, nakikinig, at kapag dumating ang pagkakataon, doon ako kumikilos. Hindi ko alam kung gaano katagal ang laban. Para bang tumigil ang oras. Ang alam ko lang bawat segundo ay laban para sa buhay ko. At sa bawat iwas ko, mas lalo kong nararamdaman na kahit paano, nagkakaroon ako ng pagkakataon. Hindi pa tapos ang laban. Malayo pa. Pero sa unang pagkakataon naramdaman ko na hindi ako ganap na talunan sa harap ng isang Diyos. At sa gitna ng bagyo, patuloy akong lumalaban. Hindi para manalo, kundi para mabuhay. Habang tumatagal ang laban,
mas lalo kong nararamdaman ang pagod na unti-unting kumakain sa lakas ko. Mabigat ang bawat paghinga, at ang katawan ko ay halos hindi na sumunod sa gusto kong galaw. Pero kahit ganoon, hindi ako pwedeng huminto. Dahil sa sandaling tumigil ako, alam kong doon na matatapos ang lahat. Sa gitna ng bagyo, patuloy siyang nakatayo, tila hindi naaapektuhan ng kaguluhan na siya rin ang may gawa. Ang bawat galaw niya ay kontrolado, walang pag-aalinlangan. Samantalang ako, bawat hakbang ay pilit, bawat iwas ay nakasalalay sa manipis na pagkakataon. Pero habang tumatagal, may isang bagay na unti-unting nagiging malinaw sa akin. Hindi siya nagmamadali. Parang sinusubukan niya ako. Parang hindi niya agad ginagamit ang buong lakas niya. At doon ko naintindihan na ang laban na ito ay hindi lang basta pagsubok ng lakas, kundi pagsubok kung hanggang saan ang kaya kong panindigan. Naalala ko ang lahat ng sinabi sa akin ng matandang nilalang at ng nilalang ng hangin. Ang mga sandali bago ang kidlat, ang paghinto ng hangin, ang koneksyon sa kalangitan. Sa gitna ng ingay at liwanag, pilit kong hinahanap ang mga sandaling iyon. At doon ko ito nakita. Sa isang sandali, habang nakataas ang kamay niya, napansin kong may bahagyang pagbabago sa galaw ng hangin. Hindi ito katulad ng dati. Mas mabigat, mas tahimik. Parang may naputol na hindi ko agad maintindihan. Sa loob ng maikling sandali, wala akong naramdamang paggalaw ng kapangyarihan niya. Iyon na ang pagkakataon. Pwede kong gamitin ang sandaling iyon para umatake. Pwede kong subukang lapitan siya, gamitin ang lahat ng natitira kong lakas para sugurin siya. Sa isip ko, iyon ang pagkakataong matagal kong hinihintay. Ang sandali kung saan pwede kong baguhin ang takbo ng laban. Pero habang nakatingin ako sa kanya, may isang bagay na pumigil sa akin. Hindi galit ang nakikita ko sa kanya. Hindi rin puot. Sa kabila ng lahat, parang may hinihintay siya. Parang gusto niyang makita kung anong gagawin ko sa pagkakataong iyon. At doon ko naintindihan ang tunay na ibig sabihin ng laban na ito. Hindi niya ako pinipilit na manalo. Hindi niya ako hinahamon para talunin siya. Ang gusto niya, patunayan ko kung anong klase akong tao. Kung ang ipaglalaban ko ba ay bunga ng galit o bunga ng tunay na nararamdaman ko. Dahan-dahan kong ibinaba ang kamay ko. Hindi ako umatake. Sa halip, tumayo lang ako sa harap niya kahit ramdam ko ang pagod at sakit sa buong katawan ko. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo at sa unang pagkakataon, hindi na ako natatakot. Hindi dahil mas malakas ako, kundi dahil malinaw sa akin ang dahilan kung bakit ako naroon. Hindi siya kalaban ko. At hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa pamamagitan ng pananakit. Sa sandaling iyon, biglang tumigil ang lahat. Ang hangin, ang ulan, pati ang kulog. Parang may isang puwersa na pumigil sa galit ng kalangitan. Unti-unti nawala ang liwanag ng mga kidlat at ang madilim na ulap ay parang humina. Nakatayo pa rin siya sa harap ko, pero ngayon, iba na ang itsura ng mga mata niya. Wala na ang bigat ng galit na kanina kong naramdaman. Sa halip, parang may pag-unawa na unti-unting lumilitaw. Lumapit siya ng kaunti. Hindi na sinasamahan ng kulog ang bawat hakbang niya. Sa pagkakataong iyon, hindi ko na siya nakita bilang isang Diyos na dapat katakutan, kundi bilang isang ama. Isang ama na sinusubukan lang protektahan ang kanyang anak. Hindi ako nagsalita. Hindi ko na kailangang ipaliwanag ang sarili ko dahil alam kong nakita na niya ang kailangan niyang makita. At sa sandaling iyon, doon ko naramdaman na natapos na ang laban. Hindi sa paraang inaasahan ko, pero sa paraang hindi ko rin pinagsisisihan. Matagal kaming nagkatitigan sa gitna ng katahimikan na unti-unting bumalot sa paligid. Ang dating malakas na ulan ay humina na, at ang kulog na kanina'y parang walang tigil ay tuluyan ng nawala. Parang ang buong kalangitan ay nakamasid sa desisyong ginawa ko at sa desisyong gagawin niya. Nakatayo po rin siya sa harap ko pero wala na ang bigat na kanina kong naramdaman. Hindi na siya ang nakakatakot na nilalang na kayang wasakin ang lahat sa isang iglap. Sa pagkakataong iyon, mas nakita ko ang isang ama na nag-iisip,
nagtataya, at sinusubukang unawain ang isang mortal na naglakas loob na tumayo sa harap niya. Hindi siya agad nagsalita. Ilang sandali siyang tahimik, parang pinoproseso ang lahat ng nangyari. Tumingin siya sa kalangitan at doon ko nakita ang bahagyang paggalaw ng mga ulap, parang sumusunod sa iniisip niya. Pagkatapos, bumalik ang tingin niya sa akin. Sinabi niya na maraming mortal ang dumaan sa mundo nila at karamihan sa mga iyon ay nagpadala sa takot o galit. Pero sa unang pagkakataon, may nakita siyang isang tulad ko na piniling hindi gamitin ang pagkakataon para manakit kahit may dahilan. Hindi niya ako pinuri, hindi rin niya sinabi na nanalo ako. Pero sapat na ang tono ng boses niya para maintindihan ko na may nagbago sa pananaw niya. Sa sandaling iyon, may naramdaman akong presensya sa likod ko. Paglingon ko, nakita ko siya. Nakatayo siya sa di kalayuan. Tahimik, pero bakas sa mukha niya ang pag-aalala na kanina pa niyang pinipidilan. Nang makita niyang maayos pa ako, bahagya siyang napapikit, parang nabunutan ng tinik. Hindi siya agad lumapit, parang hinihintay niya ang magiging desisyon ng kanyang ama. At doon ko naintindihan na kahit siya, wala ring kasiguraduhan kung ano ang mangyayari. Bumalik ang tingin ng ama niya sa akin at sa pagkakataong iyon, mas malinaw ang bawat salita na lumabas sa bibig niya. Sinabi niya na ang laban ay hindi tungkol sa kung sino ang mas malakas. Hindi rin ito tungkol sa kung sino ang kayang manalo. Ito ay tungkol sa kung sino ang karapat-dapat. At ayon sa kanya, napatunayan ko na handa akong ipaglaban ng anak niya nang hindi nawawala ang sarili ko. Hindi ko agad na proseso ang sinabi niya. Para bang masyado itong mabigat para sa sandaling iyon. Pero nang marinig ko ang sumunod niyang mga salita, doon ko tuluyang naintindihan. Pinapayagan niya ako. Hindi dahil natalo ko siya, kundi dahil nakita niya ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Nakita niya na ang pinanggagalingan ng desisyon ko ay hindi galit, kundi pagmamahal. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Hindi ako sumigaw sa tuwa, hindi rin ako gumalaw agad. Para akong natigilan sa bigat ng lahat ng nangyari. Pero sa gilid ng paningin ko, nakita ko siyang unti-unting lumapit. Nang makarating siya sa tabi ko, hindi na niya napigilan ang sarili niya. Hinawakan niya ang kamay ko, mahigpit, parang ayaw na niya akong pakawalan. Doon ko naramdaman ang init ng presensya niya at sa wakas, nawala ang bigat na matagal ko nang dinadala. Tumingin siya sa kanyang ama at sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot. Hindi siya nagsalita pero sapat na ang paraan ng pagtitig niya para ipakita ang pasasalamat. Ang ama niya ay tumanong ng bahagya at sa simpleng dulaw na iyon, parang nagkaroon ng pahintulot ang lahat. Hindi na siya kami pinigilan. Sa halip, dahan-dahan siyang umatras at sa bawat hakbang niya, unti-unting luminaw ang kalangitan. Sa isang iglap, nawala siya. Parang bumalik sa mundong hindi ko kayang sundan. Naiwan kaming dalawa sa ilalim ng kalmadong langit na parang walang nangyaring bagyo kanina. Tahimik lang kaming dalawa. Hindi namin kailangang magsalita dahil sa lahat ng pinagdaanan namin, sapat na ang presensya namin sa isa't isa. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbago ang buhay ko. Hindi na ako ang dating tao na namumuhay sa iisang mundo lang. Natutunan kong tanggapin na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag pero totoo. Hindi ko man tuluyaw iniwan ang mundong kinalakihan ko, natutunan kong mabuhay sa pagitan ng dalawang realidad. May mga gabi na bumabalik kami sa ilog, hindi na bilang lihim, kundi bilang bahagi ng buhay namin. At sa bawat pagkakataon na nakikita ko siya, naaalala ko ang lahat ng pinagdaanan ko. Ang takot, ang pagod, ang laban na halos hindi ko kinaya. Pero higit sa lahat, naaalala ko kung bakit ko pinili ang lahat ng iyon. Dahil sa pagmamahal na kahit ang isang Diyos ay hindi kayang pigilan. At hanggang ngayon, dala ko ang lihim na iyon. Isang kwento na parang hindi totoo, pero alam kong totoo sa bawat bahagi ng pagkatao ko. Isang kwento sa kung saan ang isang tulad ko ay humarap sa Diyos ng kidlat. At hindi para talunin siya,
kundi para patunayan na ang pagmamahal ay may lakas na lalampasan sa kahit anong kapangyarihan.